Mga ka-OG, ito kwento ko sa inyo kung paano nagsimula ang lahat-lahat sa pagpasok namin sa treasure hunting. Nag-umpisa to nung dinetect tong area na to dahil base na rin sa kwento ng mga taong nandito sa lugar na to. Na itong lupa daw namin ay dating pinagkutaan ng mga Hapones. Na marami daw Pilipino ang pinababa galing dito sa taas na to at pinatay doon sa may ibaba, sa may malapit sa kalsada. Kaya hindi ilang tao ang kumumbinsi sa amin na meron nga raw nakabaon dito. Sakto naman may nagpakilala sa amin dito sa tao na to yung nagde-detect at pinuntahan nga to. Siyempre may bayad. Tapos dinetect niya at sinabi niya nga na positive nga daw hanggang sa nagumpisa kami hanggang sa eto na nga. Ayan, nasa ilalim na kami ng lupa. So sa unang detection niya ang sinabi niya ay 48 feet daw. Pero itong mga markers na to lumitaw to around 26 feet lang. Tapos may mga lumitaw na mga kakaiba kaya nakikiusap na ako dito sa video na to sa kanya na kung po pwede puntahan niya kasi baka mamaya may nagsabi nga sa amin na baka naliligaw na kami dahil wala nga kami sariling gamit ng panahon na yun. Makapunta ka dito para baka mamaya naliligaw na naman pala kami, sayang yung trabaho. Para lang malaman namin kung dito o pailalim pala. Ganyan Diyan galing yung nakaraan Mula dyan hanggang dito, nag 7 feet pa kami. Siguro mga 9 feet kasama yun. Yung tinutungtungan ni Godwin na yun. Tapos paganoon pa. Nandyan? Isa yung nasa agap na malinaw, no? Isend ko sa'yo mamaya. Sige. Ayan, dumating nga siya ulit. Tapos lumusong siya. Ginamitan niya ng grid line at saka 3D para makita na nga yung itsura kung ano ba talaga yung nadidetect sa ilalim. Hindi. Tama yung una mong tinuro. Tama yung unang-una. Oo, yun ang sakto talaga. 7 kasi ito eh. Sa Comrade tayo mabase. Ilan lumabas yan? 21 eh. 21.29 meters eh. Sa Comrade tayo mabase. Kasi ito, ang history kasi ng Gate 7, ano siya, dito yung hindi siya nagsasabi ng totoo sukat. Okay. Tapos, kasi yung unang tingin dito, 41 feet eh. Biglang naging 20, pero yung capacity ng radiation niya nasa alok sa gold. Iisa lang siya ng Comrade. Pero yung Comrade naman, adjustment siya ng ano, ng dito, mga 1 feet. 1 feet. Minsan naman, nag-aangat siya. More or less, ganun. Oo, more or less. Naglalaro yun eh. Hindi natin sure yung, ano, yung Comrade. Alin? Ayan. Yung sa Comrade. Yun nga sa kabuuan, inabot ng 56 feet yung lalim ng nahukay namin. Dalawa yun. Sa 2.5 meters na diameter ng Ito isa yung hindi butas. na makakagawa. Kasama na doon yung mga ilang beses kaming lumiko dahil nga naliligaw kami pagka hindi kagad dumarating yung taong nag-iskal. Kaya anong nangyari, sa loob ng ilang araw, hindi naman kami po pwedeng tumigil. Dumidiretso kami ng hukay. O yan, tingnan nyo guys, Bababa na si Kuya. ito yung pagkakataon na sumakay na ako dun sa backhoe para makalusong dun sa baba kasi ginamitan na ng backhoe dahil hindi na nga kaya. Tapos, ayan, may dala-dala ako ditong Geohunter na metal detector kasi nga dahil nalabusaw na yung lupa, hindi na malaman kung saan eksaktong area kaya kailangan ng gamitan ng metal detector.
Yan. Wala na kasing, masyado na kasing malalim yung uka kaya hindi na mahirap ng lumusong. Lalo kung may daladalang equipment kaya sumakay na lang ako doon sa bucket para ibaba niya ako doon sa ilalim. Ayan, kita nyo naman nag-detect ako dito. Kaso talagang malalim pa rin. Tapos sa kasamaang palad, hindi rin natapos tong site na to kasi nga nakaubusan na rin ng budget nung financer. Lumalabas kasi nasa 3,200 ang per hour ng bako na ginamit dito. Pumapalo ng 8 to 12 hours ang galaw niya sa isang buong maghapon. Ayan, kaya siguro talagang medyo nabigatan yung financer kaya tinigil. Kaya ngayon, kung makikita nyo itong area na to, puro tubig na yan, nakalubog na sa tubig, tapos guho na yung mga gilid. Kaya sa totohanan ng usapan, mga ka-OGs, medyo masakit sa bulsa ang pagde-treasure hunting at kung mahina talaga ang PC mo, hindi mo kayang tumagal. Malaki-laking pondo ang kakailanganin mo para magawa mo to o makuha mo yung kung ano man yung naibaon dun sa ilalim. Lalim ba ito? Lalim yan.